Magandang araw po sa inyong lahat. Dumating po nung kailan lamang ang isang oil tanker na nangangalang Sara. Talaga naman pong Sara ang pag-asa ng bayan para sa langis at para sa kinabukasan ng Pilipinas. At karga po ng oil tanker ang kauna-unahang langis na ating inangkat galing sa Russia. Siyempre po, napilitan tayo mag-angkat sa Russia dahil hindi makadaan ang mga langis galing sa gitnang silangan sa Strait of Hormuz. Pero sa totoo lang po, 2022 pa, talagang sinimulan na ng Duterte administration ang mga hagbang para tayo makapag-angkat ng langis galing sa Russia. Ako po noong mga panahon na yon ay tagapagsalita ni Tatay Digong. At kung maalala nyo, ay nagsimula ang putukan dyan sa Iran na presidente pa si Tatay Digong. At nung nagputukan nga po dyan na presidente pa si Tatay Digong, sumipa ang presyo ng langis at petrolyo dahil nga sa putukan sa gitnang silangan. At ako'y natanong ng Malacanang Press ko anong hakbang na ginagawa ng Pilipinas para maibsan nga yung pagtaas ng presyo ng langis. Sinabi ko po, bagamat ito ay inaamin ko walang konsultasyon sa Department of Energy na noon ay pinamumunuan ni Secretary Cusi na nakikipag-usap na tayo sa Russia para mag-angkat ng langis. Matapos po yung press briefing na yan, tinawagan ko po si Secretary Cusi, humingi ng pamunhin kasi ang aming patakaran po talaga, kinakailangan kinukonsulta muna ang mga line departments bago ako magsasalita. Pero yung pagkakataon na yon, minabuti ko na pong unahan kasi nga ang iniisip ko, hindi naman po pwede na habang sumisipa ang presyo ng petrolyo, walang ginagawa ang gobyerno. At ang sabi naman ni Secretary Cusi, walang problema dahil sisimulan na talaga natin yan. Kaya nga po, nasimulan po ang proseso ng pag-uusap sa mga Russians, pag-angkas ng langis, panahon pa ni Tatay Digong. Sa katunayan, ang ambassador ng mga panahon na yon ng Pilipinas sa Russia ay si Ambassador King Soreta na ngayon ay ambassador natin sa Geneva, sa United Nations sa Geneva. At ilang beses din ako tumawag sa kanya para matanong kung ano yung development sa pag-uusap sa mga Russians. Now, unfortunately, ako po'y bumitiw bilang tagpagsalita para tumakbo bilang senador at hindi ko na namalayan kung ano nangyari. Pero ang alam ko naman po, nagpatuloy ang pag-uusap sa panig ng ating sugo sa Russia at ang dumating sa punto na po pwede na talagang mag-angkat. Kaya lang, natapos na ang termino ni Tatay Digong. Nang pumasok ang Bangag administration, natigil po ang usapin dahil nga po mas binigyan ng halaga ng Bangag administrasyon yung sanctions ng Amerika laban sa Russia. Kung maalala nyo, dahil sa paglusob ng Russia sa Ukraine, ang Amerika ay nag-impose ng trade sanctions. Pinagbabawalan hindi lang ang mga Amerikano, kundi lahat ng mga kaalyadong bansa na merong mga negosyo sa Amerika na mag-angkat na kahit anong produkto sa Russia. Kasama po dyan ang langis. Yung mga sunod-sunurang mga bansa gaya ng Pilipinas at mga sunod-sunurang presidente gaya ni Bangag ay sumunod sa sanctions ng Amerika. Pero yung mga independyente mga bansa gaya ng China, gaya ng India, hindi po sila tumigil ng kanilang pag-aangkat. Sa katunayan, ang Russia at saka ang China at ang Russia ay net exporters ng refined petroleum products dahil sila po ay patuloy na nag-angkat sa Russia para sa kanilang pangangailangan at ang labis na kanilang pinoproseso para sa gasolina at diesel ay ine-export nila. Kaya nga po, 30% ng ating mga petroleum produkto ay inaangkat natin sa China. Hindi po dahil milangis ang China, kung hindi, nag-aangkat po sila ng crudo sa Russia at pinaprocess at ine-export sa Pilipinas. Kaya nga po, patuloy po ang naging paglago ng China at ng India at ng Turkey dahil sa kabila ng US sanctions, patuloy silang nag-angkat ng Russian oil. Ang Pilipinas, palibasa sunod-sunuran, kinailangan pang magkaroon ng putungan ngayon sa gitnang silangan at ang balita ko, kinailangan pang hingin ng approval ng Washington DC bago sila makaangkat ng Russian oil. Dahil kung hindi nga sila hihingi ng ganyang abiso, baka daw masanction din ang Pilipinas. Pero ang tanong, kung ang kinakatakutan ay masasanction ng Pilipinas pag nag-angkat ng langis sa Russia, bakit ang mga bansang China at India na hindi tumigil mag-angkat ng Russian oil, hindi naman po nabigyan ng sanctions?
Ibig sabihin, kinakailangan tayuan lamang kung anong pang-nasyonal na interes. Dahil sa mga Chino at sa mga Indians, pang-nasyonal na interes nila na patuloy silang makaangkat na mas murang langis, wala silang pakialam kung anong banta ng Amerika, inuna muna nila ang pang-nasyonal na interes. Ngayong nagputukan na sa gitnang silangan, ngayon pa lang tayo nagsisimula na mag-angkat ng petrolyo, crude oil galing sa Russia. Ang tanong, ngayong lahat ng buong mundo ay nagtatangka na bumili ng Russian oil dahil ang Russian oil pwede pong isakay sa Vladivostok, hindi nadadaan ng Strait of Hormuz dahil meron silang mga oil pipelines dito sa taas lamang ng Luzon at hindi nadadaan dun sa lugar ng putukan. Mapagbibigyan ba kaya ang Pilipinas sa mga quantities na kinakailangan natin? Siyempre hindi po. Kasi ang langis bilang isang commodity ay binibili at ibinibenta long before yan ay actually ma-deliver sa kanyang destinasyon. Again po, patunay na palpak ang pulisiya ni Marcos Jr. na maging sunod-sunuran sa mga Amerika. Nagkukumahog tayo ngayon mag-angkat ng krudo galing sa Russia sa panahon na ang buong mundo ngayon ay nagkukumahog din mag-angkat ng krudo sa Russia. Pagbibigyan po siguro tayo ng kakaunting mga crude oil, pero ang karamihan po kasi nabili na ng iba't ibang mga bansa kung saan ang gobyerno binigyan ng mas malaking halaga ang kanilang pang-nasyonal na interes kesa kung ano ang sasabihin at gagawin ng Amerika kung mag-aangkat sa bansang Russia. Too late, the hero, in other words. Well, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito po ang inyong spokesman Harry Roque nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. Bye. God bless the Philippines. Nabalitaan ko po ngayon sa balita na yung aking petisyon laban sa warrant of arrest na in-issue ng nakaraang 19th Congress ay dinismiss ng Korte Suprema dahil ito daw po ay moot and academic. Ang ibig sabihin po ng moot and academic, hindi na kinakailangan desisyonan dahil natapos na yung issue. Totoo po na naging moot and academic na dahil yung warrant of arrest na in-issue sa akin ng Huwad Committee ay naging paso na dahil natapos na nga po ang termino ng 19th Congress. Lahat po ng mga warrants of arrest ng isang kongreso ay magkakaroon lang ng bisa habang nagpapatuloy yung kongreso na nag-issue ng warrant of arrest. Ganun pa man, dahil ako naman po ay hindi lang abogado, hindi nagturo rin ng constitutional law, meron po talagang mga exceptions doon sa tinatawag nating mootness doctrine. One exception is kapag ang isang bagay ay merong transcendental importance at ang isa pa ay kapag ito'y po pwedeng ulitin pero mailap sa pag-review ng hukuman. Naniniwala po ako na yung kapangyarihan ng Kongreso para tanungin ang mga resource persons at humingi ng mga dokumento ay isang bagay na talagang of transcendental importance. Nakikita po natin ngayon na yung pinagdaanan ko ay nauulit muli dito po mismo sa impeachment proceedings laban kay Inday Sara Duterte. Ang totoong ginagawa po ng Kongreso na nais ko sanang mapadeklara na walang bisa ay gumagana po sila bilang isang hukuman. Ang investigasyon po ng Kongreso ay dapat lamang para makabuo ng batas. Pero ang ginawa po nila sa akin sa Huwad Committee ay nais nilang ipakita sa buong mundo na meron daw akong illegal na ginawa at ako po ay nasa likod daw ng mga pogo. Wala naman pong ganyang ebidensyang lumabas. At pilit silang naghahanap ng ebidensya para nga madiin ako na ako daw ay kriminal dahil ako daw ay nasa likod ng mga pogo. Yan po yung tinatawag na fishing expedition. Kung totoo na ang kanilang pakay ay mag-imbestiga para lang makabuo ng batas, ano ba yung batas na gusto nilang buuin? Kung ang batas na gusto nilang buuin ay yung pagbubuwag at pagdedeklara na illegal ang pogo, napakadali naman pong gawin yon. In fact, nagawa po yan hindi ng Kongreso nung una kung hindi ng ehekutibo. Pero sinusugan din po yan ng batas. Makikita nyo na yung mga hinihinging dokumento sa akin, yung aking mga salin, yung aking mga income tax return, pati yung estate record ng aking namatay na tiya na nagpalaki sa akin, ay walang kinalaman dun sa batas na ipinasa nila na nagdedeklara na illegal na mga pogo.
Pero bakit nila hinihingi yung mga dokumento yon gaya ng hinihingi rin nila ang kaparehong mga dokumento kay Inday Sara Duterte ngayon? Dahil nga po, naghahanap sila ng po pwedeng maidiin laban sa akin, gaya na naghahanap sila ngayon na pwedeng idiin laban kay Inday Sara Duterte. Ang nais ko po sana ay nagbigay ng linaw ang ating Korte Suprema muli na ang mga congressional investigation ay hindi paglilitis sa kasong kriminal dahil yan po ay trabaho ng National Prosecution Service at ng ating mga hukuman. Hindi rin po sila investigative arm para kumalap ng ebidensya para nga magsampa ng kaso laban sa mga resource persons. Yan po ay gawain ng kapulisan at ang National Bureau of Investigation. At saka, ang inaasahan ko po sana, yung panahon na ako'y dinidikdik at ginigipit, sana po, nagbigay nga ng remedyo naman ng Korte Suprema dahil malinaw naman po na lahat yung mga hinihingi nila at lahat ng mga tanong nila sa akin ay walang kinalaman doon sa kanilang investigasyon na po pwede naman magresulta either sa resolusyon or sa isang batas na hindi kinakailangan na ako ay sumagot sa mga tanong na walang kinalaman sa batas sa kanilang binubuo o di naman kaya yung mga dokumentong hinihingi wala namang kinalaman doon sa batas na nais nilang buuin. Kapag hindi po kasi nabigyang linaw muli sa Kongreso ang ganyang tunay na katungkulan bilang legislative branch of government, paulit-ulit po na magagamit ang mga congressional investigation or Senate investigation laban sa mga kalaban ng gobyerno na nagaling, na ginawa nga po nila sa akin. So, in summary, bilang isang dating profesor ng constitutional law sa UP, totoo po, tama po, moot and academic na kasi wala ng kontrobersiya na dapat marisolba ang hukuman dahil na walang bisa na yung warrant of arrest laban sa akin nung napaso na ang termino ng 19th Congress. Gayunpaman, inasahan ko sana na yung panahon na meron pang bisa yung mandamiento de arresto sa akin, sana nagbigay linaw ang Korte Suprema na hindi po pwedeng mag-issue ng mga mandamiento de arresto para sa mga bagay-bagay na wala namang kinalaman dun sa investigasyon ng Kongreso at laban sa mga hindi pag-produce ng mga dokumento na wala nga rin pong kinalaman dun sa batas na nais nilang buuin. Pag hindi po nagkaroon ng klarifikasyon dito ang ating Korte Suprema, marami pa pong mga taong magigipit dahil ginagamit ang mga investigasyon ng Kongreso laban sa mga kalaban sa politika na ngayon po'y nangyayari muli laban kay Inday Sara Duterte. Sana naman po kung hindi nag-akto ang Korte Suprema sa aking kaso sa tamang panahon, sana po ngayong si Inday Sara ay ginigisa at ginigipit na naman ng ating mga mambabatas. Sana magbigay naman po ngayon ng remedyo kay Inday Sara Duterte dahil kung hindi po, baka ang mga ordinaryong mamamayan talagang tuluyan ng mawalang remedyo laban sa pag-abuso ng Kongreso. Kung ang Vice President hindi nila mabibigyan ng proteksyon laban sa mga walang kadahilanan na mga investigasyon at mga paghingi ng mga dokumento na wala namang kinalaman doon sa impeachment, dahil ang kinakailangan sa impeachment, kompleto ng ebidensya, panaghain ng complaint at hindi na dapat magkaroon ng mini-trial, siguro wala pong kalaban-laban ang ordinaryong mga mamamayan. Yun lang po, pagamat ginagalang natin ang desisyon ng Korte Suprema, hindi naman tayo po pwedeng manahimik dahil ako po buong tiwala ko na ang Korte Suprema sana ay nagbigay ng remedyo sa akin sa isang pagkakataon na talagang pong malinaw na ang investigasyon ay ginagamit bilang sandata para ako po ay gipitin. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito po ang inyong spoksang bayan nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love. Bye.